Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay babasa para sa araw po ng Huwebes, Enero 18, 2024 ng Mabuting Balita. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 3, mga talatang 7 hanggang 12. Nung panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon at pagsasadiwa po ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Likas ang pagkauhaw ng mga tao sa mapagpagaling na kalinga ng ating Panginoon. Kahit saan siya magpunta, dinudumog siya. Pinupuntahan, pinagsasadya ng mga taong nagmula pa sa iba't ibang dako, sapagkat alam nila na ang kanilang karamdaman ay mapapagaling ng ating Panginoon. Mula nang ang sangkatauhan ay nawalay sa piling ng Diyos, bunga ng kasalanan, umusbong ang pagnanais na maranasan muli ang isang pinagpalang katayuan. Totoo naman yan, di ba? Nang magkasala ang unang tao, sila'y pinalaya sa paraiso ng ating Diyos. Alam mo naman natin na ang kanilang buhay ay napakaganda sa paraiso. Hindi na nila pinaghihirapan ang kanilang pagkain, kain tulog sila, kasama nila ang Diyos, lagi nakikipag-communion ang Diyos sa kanila. Ngunit nang sila'y magkasala, pinalaya sila at meron pang kasamang pagsumpa sa lahat ng kanilang kakainin, pati sa panganganak ng isang babae, isinama sa pagsumpa yun. Bakit? Napahiwalay sila sa ating Panginoon. Ganyan ang kalikasan ng mga taong hindi nakakaranas ng himala ng Diyos. Ganyan ang kalikasan at kalagayan ng mga taong dumaraan ng maraming mga pagsubok, suliranin, sakit at karamdaman sa buhay. Nang mabalitaan ng mga tao ang mga himalang ginagawa ng Panginoon, dinumog nila ang kanyang presensya. Kaya nga kahit saan magpunta ang Panginoon, kapag nabalitaan nila, dinudumog sa tabing dagat, sa burol, sa bundok, sa templo, sa isang baryo, sa isang lugar. Pinagsasadya siya. Kagaya na lang sa ating pagbasa, di ba? Humiram ng bangka ang Panginoon para may magamit, para siya ay makapangaral at makapagturo sa kanila at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Walang ibang dulot si Jesus kundi ang kagalingan ng ating katawan at kaluluwa. Lagi siyang naghihintay sa ating paglapit at maging siya mismo ay nananabik sa ating muling pagdulog sa Kanya. Tama ang sabi ng Isaias mula umaga hanggang hapon hanggang gabi nakaunat ang kamay ng Diyos para tanggapin ang pagdulog, ang paglapit, ang panunumbalik ng kanyang bayan. At yan ang mithiin ng ating Panginoon, ang mga tao'y dumulog sa Kanya. Nais niyang manahan tayo sa Kanyang piling, at kung maaari nga ay huwag nang mawalay padulot ng ating pagkakasala. Manatili nawa sa atin ang banal na pagkauhaw sa Diyos na siyang maghahatid sa atin
sa kaligayahang walang maliw. Kaya nga dapat palagi tayong uhaw na makadulog at makadaupang palad ang ating Panginoon sapagkat ang Diyos din ay uhaw sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang lagi ko lamang palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Ang nasa likuran ko po ay galing po ito ng Tagaytay. Itong nasa harapan ko ay papuntang Parañaque nito. Ako po ay nandito pa sa Silang Cavite. Bye-bye! God bless us all sa lahat.